Hi guys, ito nga palang Suzuki Bergman na mayroong dashcam, and tuturo ko sa inyo mamaya kung ano yung feature ng mga dashcam na to. Dali lang siya install, pero syempre kailangan nyo pa install sa iba na marunong sa electronics kasi hindi ako marunong nun. Medyo komplikada, pero madali lang nila ginawa. Ayan, nilagay ko yung ano dyan, tsaka nilagay yung rear camera, tapos ito yung front camera nilagay ko sa taas kasi nga hindi pwede sa baba, and para na rin makita sa yung mga enforcer pag nanghuhuli or either may violation or mayroong kalokohan. Diyan saan ipapalagay, kaso dito na lang sa taas. And ito lang yung monitor nya, ganyan lang siya kaliit. Yan, and ganito ang view mo dyan. Papakita ko sa inyo mamaya yan. Okay, papakita ko naman ngayon sa inyo kung paano gumagana itong dashcam. Gagana yung dashcam kada on nyo ng motor or ng makina. Hindi nga pala ng makina, ng motor mismo. Pag in-on mo na yan dyan, maglo-load na lang yan in few seconds. Tapos pwede mo na rin sabayan ng makina. Ayan. Yung version nga pala ng BSYS ko is yung S2F. Meron kasi S2, kaso kulang yun sa feature. So S2F lang yung binili ko. So ayan, ito yung dual camera, front and rear, nakikita nyo. Ito yung front camera, tapos ito yung rear camera, tapos meron yung park mode, or pag umatras ka makikita mo ganyan. Tapos para ma-access yan, ito nga pala yung remote na ginagamit para dyan. Dali lang yan kasi nasa kaliwa lang ng kamay. Isang pindot mo ng up, change yung camera feature. Ayan, pindot lang ng pindot. Tapos yung para lumabas yung sa parang back part na yun is itong baba, ipindutin nya. Ayan, tapos pindot lang ulit. Ayan. Tapos meron nga pala siya isa pang feature na i-hold mo lang tong baba, yan, lalabas yung ganyan. Yan is yung battery volts display or yung panel ng battery volts. Tapos ito yung sa speed, trip kilometer, etc. Alam niyo na yan. Ito naman yung short term memory. Hindi pa to gets, pero tingnan lang na sa manual. Ito yung location, nandiyan yung coordinates, tapos date and time. Tapos para mawala yan, hold mo lang uli yung baba, and ganyan. Okay, tapos para naman ma-access ang menu, ang kailangan mong gawin is pindutin mo tong or hold mo tong OK button ng 4 to 5 seconds. 1, 2 seconds nga lang pala kailangan i-hold. So ayan na, ito yung recording is pag pinindot mo yung OK, babalik ka uli sa pag-record. Tapos ito yung dito naman yung mga videos natin makikita, like ito, ganyan. Dito mo makikita lahat ng recordings ng mo. Loop naman siya recording, so madidelete agad dyan yung pinaka lumang video pag puno na yung memory mo. Up to 256 GB yung max or capacity dito itong dashcam na to. So nakalagay lang sa akin is 128 GB lang. Tapos ang recording niya is magkahiwalay ang front at ang rear camera para mas maganda rin, mas malinaw makikita yung kung nagka-problema kasi nabangga ka sa harap, kahit yung sa harap lang yung video mo na tingnan. Kung nabangga ka sa likod, kahit sa likod lang yung video na makikita mo. Tapos ang maximum lang niya na recording is 5 minutes, minimum of 1 minute. Pero kapag nakita mo yung camera mo hindi nagre-record ng lagpas 1 minute, ibig sabihin may problema ka sa battery mo. Ganun nangyari sa akin, so nagpalit ako ng battery. Okay, so para lang mag-back tayo sa menu, hold mo lang ulit to for 2 seconds. Ayan. Tapos sa settings tayo, punta tayo ngayon sa settings. Ayan. Movie clip time is ito yung sinasabi ko sa inyo na kung ilang minutes lang yung gusto mo. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, and 5 minutes yung max. Pinili ko is 5 minutes. Tapos sound record is alam nyo na yan, pag in-on nyo is mare-record yung mga sound. Pag hindi mare-record yung sound, pero mas maganda pa rin naka-on yan.
Tapos mic sensitivity, kung gaano kalakas yung ma-receive niya. Ang option lang yan is high, standard, or low. Naka na lang sa akin, standard. Pero baka nga gawin kong high yan soon. Gawin na kaya natin high. Ayan. Tapos LCD power, kung gusto mong naka-off yung LCD mo or hindi. Pero syempre sa akin ayaw ko naka-off. LCD brightness, kung gaano kaliwanag yung LCD mo. Ito yung ano yan, low. Yan, hindi na masyado makita. Yung medium. Yan. Ito yung high. Naka-high ngayon kasi nagre-record tayo, pero usually naka-low ako nyan. Tapos parking monitor. Ito yung pag in-off mo yung motor mo, magre-record pa rin siya ng almost 5 minutes before siya totally mag-shutdown. Totally naka-shutdown na yung monitor pero nagre-record pa rin siya for totally para safety rin sa parking mo. Naka-off lang yan sa akin kasi okay naman to parking ko dito. Tapos ito yung parking sensitivity, high, low, and standard. Date and time, syempre alam nyo na yan. Clock settings, alam nyo na rin yan. Time zone, tapos date setup. Kung gusto nyo po may nakalagay na logo, yan. Tapos speed stamp, para nakikita nyo yung speed stamp nyo sa kada video nyo. Tapos overspeeding warning, and GPS status. Ayan. Tapos ito yung unit system, metric yung gamit natin. Rear camera mirror, nagre-rear camera mirror talaga ako para ginagawa ko na rin kasi siya rear camera sa naka-on yan, tapos naka-set lang sa rear camera para nakikita ko na rin sa likod ko. Yung blind spot kasi. Protect level. Ito yung protect level pag nabangga ka, bumpy road or integrated road or flat road. Ayan. O binangga ka actually. Ito yung beep sound syempre. Voice guide, yung kanina nagsasalita. Tapos pag gusto mo na i-format yung tapos Wi-Fi mode on para naman ma-connect mo siya sa phone mo. So pag naka-connect siya sa phone, pwede ka na mag-record through phone and madali mo makukuha yung files dyan. Tapos syempre reset, and kung ito ang updated ka, updated na rin ba ako. Para makalis tayo dyan sa menu. Again, hold nyo lang to ng 2 seconds. 1, 2. Tapos babalik na ganyan. Ito nga pala is yung language lang yan. So English syempre kailangan. Okay. Kung napili mo na yan, babalik ulit tayo sa menu na yan. Then, record na lang. And again, auto-record po ang dashcam once na i-on mo na po yung motor. Yan, nagsasalita na yung start recording. Ganyan lang siya kabilis. So, ito tayo ngayon. Papakita ko sa inyo paano gamitin yung app. Ito, da-download nyo na lang yung YSTO na yan sa Google Play Store or sa Apple Store. Tapos mag-enter ka lang ng recorder. Tapos lalabas yung ito. Connect ka lang dito. Once connected, balik ka na. Enter recorder. And ayan na. Makikita mo na siya yung ganyan. Pwede mag-take picture or mag-record. Once na makakonect ka pala dyan, hindi na siya magre-record sa monitor. So dito na siya mismo kung magre-record ka or hindi. Naririnig niya. Tulad dito. Yan. Tapos pagpalit ng camera, pindutin nyo lang yan. Yan. So once naka-record na yan, pwede mo naman ito pindutin para ganito, lumabas siya ng ganyan settings kung gusto mong gamitin as monitor yung mo. Okay, para ma-access natin yung mga videos na nasa dashcam natin dito sa phone, pipindutin natin itong online. Tapos ayan, and dito naka tayo, front camera. Pag meron nakalagay dyan F, front camera. Kung gusto natin makita yung back camera videos natin, pindutin natin to. Or
rear cameras videos. Ayan. Pag may nakalagay na R is naka rear cameras. Magkahiwalay kasi yan, lagi naka-record. Okay? Para malinaw pa rin yung videos. Ayan. So tingnan natin yung sample dito. Ayan. Ito yung recording natin kanina. Tapos, habang nire-record naman yan, ito yung nakikita sa likod. Ayan. So, para naman ma-download natin yung files, ganito lang gagawin. Ayan. Edit. Click, then save. Ayan. Again, once natapos na siya, hindi naman siya ganun katagal, pero once natapos na siya, dito na siya lalabas sa low cap. Tulad nito. Ayan. Ito isa sa mga recording na ginawa ko na. Tapos lalabas nga pala siya dito. Ito yung sinasabi yung may GPS tracking siya. So kung may mga kabit kayo, makikita agad na misis nyo kung saan kayo dumaan. So para mapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung ibang, kung paano siya nag-generate, ito papakita natin. Yung kahapon na umandar tayo. Okay, ito yung video na i-generate natin. Edit, tapos save file. Okay, balik tayo after na 100% yun. So okay, off muna natin yung motor para makita natin at marinig natin dito yung video. Ito, download ko na both from, ito yung rear camera, tapos ito yung front camera. Pero tingnan, dito tayo titingin sa front camera. Nakakonect tayo sa wifi para lumabas yung GPS. Ito yan. Ito yung front camera, makikita nyo ganyan. Tapos naglo-loading na siya for GPS. Ayan. So ito lang yung dinaanan ko. Makikita nyo kung paano gagalawin. Tagal, di ba? Yan. Siyempre habang umaandar ka, aandar rin yung sa GPS. Medyo mabagal nga lang yan kasi siyempre hindi mo siya actually real time agad. Teka lang, taasan natin yung brightness. Naka-max na nga pala, sorry. Yan yung sample video nyo na merong GPS and obviously hindi na tama pa rin yung GPS, medyo late lang siya. Ito sa subdivision kasi namin, pero syempre pwede nyo siya i-full screen, ganyan nakikita pa rin yung GPS yan. Pindutin nyo to para mawala yung GPS, tapos ito ulit para bumalik. Okay, so same din doon sa isa. Ito yung sa rear camera. For some reason hindi nag-edit siya. At pwede mo rin siya i-edit nga pala yung camera kung gusto mong i-upload. Meron na patugtog, pwede mo rin siya i-share. Yung GPS. Ayan. Gusto ganyan. Okay na? So, tingin naman tayo ng night view or kung gaano kalinaw kahit gabi.
Okay guys, hanggang dun lang. And quick recap lang again. Itong dashcam is nako-control siya through remote. Hindi siya touchscreen. Tapos ito yung meron siyang dalawang camera, front and rear camera, and recording niya magkahiwalay. Tapos loop recording siya, so kahit hindi ka na kayo mag-delete, i-delete niya na yung pinakalumang video niyo dyan. Kaya tapos meron rin siyang parking mode, so magre-record siya sa pag-park niya, mga 5 minutes ata yun. Tapos meron rin siya yung pag nabangga ka, automatic niya ilalak yung files. So, safe yung file niya. So, pwedeng hanggang 1, 2, 3, and 5 minutes yung recording niya. Okay. Dito siya kabilis. Pwede siya i-connect sa phone. And sobrang dali lang niya gamitin. Once na-install na siya, sobrang dali na lang. And meron nga pala siyang feature pa is, kung gusto niyo yung hindi nakakapit sa battery ng motor niyo, pwede rin siya sa power bank. Pero para sa akin mas okay siya sa natin, battery ng motor, kasi nga ipa-power bank pa natin, hassle pa. I-set up pa natin kada lagay natin. And nagtatanong kayo kung paano ko pinapasok tong mga wires. Meron akong pinabutas doon. And tinakpan ko na lang para hindi mapasukan ng tubig. Okay? Ganun siya kadali. And thank you guys. Bye bye. See you again.